Lubhang nasaktan ng dalawang sakay ng isang taxi matapos mabangga ng humaharurot umanong SUV sa isang intersection sa Malati, Maynila kaninang madaling araw. Inaalam pa kung nasa impluwensya ng droga o alkohol ang mga sakay ng SUV na mga Iranian nationals. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Kritikal ang hindi pa nakikilalang lalaking ito matapos umanong mabangga ang sinasakyan ng taxi sa Malati, Maynila bandang 1:00 ng madaling araw. Agad siyang nilagyan ng neck brace dahil sa pagkakabagok at tinamong sugat sa ulo. Posible rin daw na may bali siya sa likod at balikat. Kaya naman ang mga rescuer, ingat na inilipat ang lalaki sa stretcher at ambulansya. Hindi niya alam kung saan siya kung paano nangyari ang aksidente. Hindi niya rin alam kung anong oras na. Paulit-ulit yung tinatanong niya kung anong oras na, kung nasaan lugar siya. Sa di kalayuan, halos wala na ring malay ang duguang driver ng nabanggang taxi na kinilalang si Romeo Alonzo. Maliban sa mga sugat, naipit din ang kanyang mga binti sa napiping sasakyan, kaya nahirapan ng mga rescuer sa pagtanggal sa kanya. Agad dinala sa ospital ang dalawang sugatang lalaki. Ang taxi naman, wasak na wasak. Ang itinuturong nakabangga rito, ang SUV na ito kung saan lulan ang 3 Iranian. Ayon sa mga residente, humaharurot ang mga Iranian nang mabangga nila ang taxi sa intersection ng Remedios at Agoncillo Street. Sa lakas ng pagkakasalpok, nagpaikot-ikot daw ang taxi at tumama sa gutter at poste. Nasa labas ako ng bahay ko sa may kanto sa Quirino. May 4 na babae. Nabuti na lang, nasa bibandang paakyat na ng simento. Nakatakbo. Kung hindi nakatakbo na, hagip niya. 60 siguro. Pero nung rumekta na siya sa akin, tumakbo yan na mahigit 100. Kaya sabi ko, pagdating mo ng Remedios, yari ka. Ayun, dumaan yung taxi sa pole. Matapos bumangga sa taxi, nawalan daw ng kontrol ang nagmamaneho sa SUV at tumama sa isa pang nakaparadang taxi. Walang ano-ano yung umapoy daw ang hood ng SUV kaya't nagkandara pa sa pagbaba ang mga sakay nito. Maaring nagkadikit daw ang mga live wire ng sasakyan na nagresulta sa pagliyab. May mga tao na they're trying to patayin nga yung sunog. Pero naka-4 na extinguisher kami. Pero lalo siyang lumakas hanggang sa, ang concern namin is dumidila na siya dun sa may puno. Sa tulong ng mga bumbero na apula rin ang apoy, wala umanong dalang lisensya ang mga Iranian. Kinilala ang driver ng SUV na si Eshan Shabani. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang grupo pero ang isa niyang kasama, galit na galit pang hinawi ang mga kamera ng media. Posible bang nakainom? Posible, kaya lang determine pa natin, medical natin sila. Pagka ganun kasing intersection, dapat mabagal lang sila eh. Maximum dapat mga 30 kilometer lang ang takbo para makapag-execute sila ng magandang preno. Naharap sa mga reklamong driving under the influence of drugs or liquor at reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property ang mga Iranian. Victoria Tulad, GMA News.